Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Napiyok pa no. Ayan, so still the same background, same clothes, same face, same. Kasi isang content lang to. Isahang recording. Ayan. So tatalakayin natin, ang share ko sa inyo for today's video. Ano ba yung kaibahan ng apostille or legalization and legalization. So apostille guys is ginagawa to sa DFA. DFA lang ang allowed talaga na gumawa ng or magtatak ng or mag-issue ng apostille. Apostille. So noon, tinatawag ito na red ribbon. Meron pa ako dyan na yung aking in situ barista at in situ food processing ay naka red ribbon. Yun dati guys ang tawag sa apostille, red ribbon. Sa mga nakaabot niyan, kaway-kaway, ibig sabihin pareho tayo ng edad. Joke! Apostille and red ribbon. Yun, yung ngayong tawag na ay apostille na. Noon is red ribbon. Ang kulit ko, no? May red ribbon talaga siya na ribbon. Yun, kaya red ribbon ang tawag siguro. Ayan, pero ang ganda nun kasi din may picture sa baba. So, ganun pag barista ka or mayroon ka in situ. Tapos may ribbon na red. Ayan. Pero ngayon, ang tawag na ay apostille. Apostille. Gusto ko ba, ipakita ko ba sa inyo yung apostille? So, yun guys. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung uh, mukha. Mukha. Ano pa ba tayo sa yung tawag dito, yung kung ano yung red ribbon. So hanapin ko muna. Hindi ko na siya makita. Na misplace ko kung saan ko siya nilagay. So ilalagay ko lang dito mamaya. So yun, as I said, yung apostille ngayon ay red ribbon noon. So apostille ay ginagawa lang talaga sa Asiana. So hindi ko lang alam sa ibang lugar, pero ang pagkakaalam ko lang ay dito lang yan sa DFA Asiana kayo magpa-apostille ng inyong mga documents. Ayan. And ano ba yung legalize or legalization? Ito ay ginagawa ng mga embassy or yung kung hindi man to hindi siya ginagawa ng kung sinong office lang. Ayan. So, ito ay embassy ang gumagawa nito. So, it means kung nagpa-process kayo ng inyong mga visas, yung inyong mga visa, so hindi nila yan, required yan guys, na hindi nila tatanggapin pag yung documents mo ay hindi pa apostilled. Ayan, hindi pa na-apostilled sa DFA. So, before nyo talaga dalhin yun sa German Embassy or sa embassy, sa akin German Embassy, bago i-forward doon, kailangan naka-apostilled siya muna bago nila i-legalize. So, bakit ba yung mga documents natin sa Pilipinas ay kailangan talaga i-apostille? So, ang reason to secure kung totoo ba yung ating mga papel talaga na hawak. Kasi meron namang maraming papel na pwede mapeke. So, after pa ng apostille, dadaan pa tayo ng legalization. Bakit kailangan natin pagdaanan yan? Kasi yung Pilipinas ay hindi naman siya kasama sa international. Hindi siya recognized ng international. Kaya hindi siya sakop. So kailangan talaga siya another process ng illegalize. Ibig sabihin, i-check pa nila. 'Di ba? I-check pa nila kung talagang after ng checking sa DFA, i-double check pa talaga kung talagang totoo yung hawak mo na documents. Kung certified, kung totoong dumaan ka sa court, dumaan ka sa ganitong process, check nila yan kung sino yung nagpirma, sino yung nag-sign doon sa mga documents natin. So, kaya hindi talaga tayo makaligtas sa mga pikit-pikit na yan, lalo na pag sa Germany ka, kasi mabusisi talaga yung mga ibang bansa, lalo na ang Germany. So, hindi ka talaga makalusot kung gusto mo mameke ng documents. Ayan. So, yun lang siguro ang kaibahan ng apostille
at saka legalization. Yung apostille ay sa DFA o sa atin dito. Pag hindi tayo sakop ng international agreement, so kailangan ng legalization doon sa embassy na pupuntahan natin o sa embassy na bansa na pupuntahan natin. Katulad sa akin, pupunta ako ng Germany, kailangan illegalize yung apostilled na papers ko sa German embassy. Yun. Yun yung may tatak sa likod na legalize, sino anong date, tsaka sino ang nagpirma. Yun yung may pirma doon sa likod ng ating mga documents. Yun yung legalization na proof o proven na dumaan na sa ganyang process o ganyang stage of checking. Ganon. To the highest. Sabi ganon. Ayan. So, yun lang siguro yung video natin. At in my next video, i-share ko sa inyo yung aking experience. Paano naman yung process sa immigration. So, soon, yun yung ating next video. I-share ko sa inyo ano yung aking experience ng aking first long journey. Long journey. Kasi short lang yung journey ko. International naman, pero short. Travel lang 3 hours, 3.5 hours. Dito lang sa Asia. So, this time ay i-share ko sa inyo yung aking travel. First time to fly na ganito katagal at kahaba. Ayan. So, promise ko sa inyo guys, i-share ko sa inyo yung aking experience sa immigration, ano yung requirements na hanapin, at ano yung mga tanong na itatanong. Immigration here sa Pilipinas at immigration doon sa bansang aking pupuntahan. So, yun yung aking soon na isi-share sa inyo in my next video. So, sa may mga tanong, clarification, suggestion kung anong topic, just comment below at sasagutin natin yan guys sa abot ng ating makakaya. Abot natin makakaya. So, good luck sa mga nag-apply ng inyong mga visa, kung anong visa man yan at saang bansa man yan. So, God bless at prepare lang natin yung ating mga papel. Magiging honest lang tayo sa ating mga papel. So, yung lahat na process ay magiging smooth yan at mag-pray talaga tayo kay Lord na i-grant niya yung ating mga prayers. Yan. So, yun lang yung ating video for today and see you in my next vlog. Thank you for watching and sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget guys to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos na susunod. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye!